Ang pinakamaiinit na balita ngayong Sabado. Kasunod ng 6 na beses na paglandfall, bagyong Aghon patuloy na nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Metro Manila nasa signal number 1. Mahigit 2,000 pasahero sa ilang pantalan na stranded. Latest sa lagay ng panahon at bagyo, alami. Mataas na opisyal ng Land Transportation Office pinagbabaril sa Quezon City, patay. Huli cam, SUV, sinalpok ng multicam sa Cotabato. Kabi-kabilang sunog, tumupok naman sa ilang bahay sa Mandaluyong City. RM ng BTS, nagpawaw sa kanyang bagong single. At TNVS driver, biyaheng good vibes ang hatid sa dami ng freebies para sa mga pasahero. Nakatuto kami. Magandang hapon po. Napanatili ng bagyong Aghon ang lakas nito habang kumikilos pahilagang kanluran sa Sibuyan Sea. Nakataas pa rin ang signal number 1 sa ilang bahagi ng bansa, kabilang na Metro Manila. Base sa 5 p.m. bulletin ng Pag-asa, signal number 1 din sa eastern portion ng Quirino, eastern portion ng Nueva Vizcaya at ilang bahagi ng Central Luzon, Southern Luzon at Bicol Region kasama na ang Burias at Ticao Islands. Ayon sa Pag-asa, naka-6 na landfall ng bagyo. Una kagabi sa Homonhon Island, sunod sa Giporlos, Eastern Samar, pati sa mga isla ng Basiao at Canduyog sa Catbalogan, Samar. Pasado alas 10 ng umaga naman, naglandfall ang bagyo sa Batuan at Masbate City sa Masbate. Base sa forecast track ng Pag-asa, posibleng maglandfall ulit ang bagyo sa Marinduque sa loob ng 12 oras at humina bilang low pressure area. Patuloy itong kikilos pahilaga at posibleng maglandfall ulit sa Batangas o Quezon at tatawid sa bahagi ng Calabarzon. Inaasahan ding lalakas ulit ang bagyo na posibleng umabot sa tropical storm bukas. Sa Martes, inaasahang lalabas ang Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Ramdam po sa ilang bahagi ng Kabisayaan ang ulan at ang bahang dulot ng bagyong Aghon. At mula sa Danau City, Cebu, nakatutok live si Femari Dumako ng GMA TV, Balitang Bisdak. Femari? Pia at Ivan, ilan ding mga lugar sa Eastern Visayas ang apektado ng bagyong Aghon, lalo na ang mga na-stranded na pasahero ng mga barkong hindi pinayagang makabiyahe. Hanggang baywang ang bahang naranasan sa ilang bahagi ng Eastern Visayas matapos ilang beses na mag-landfall ang Tropical Depression Aghon. Una itong nag-landfall kagabi sa Homonhon Island sa Giwan, Eastern Samar, saka dumiretso sa bayan ng Giporlos pasado hating gabi. Sa Basiao Island, Catbalogan City, Samar naman ito nag-landfall sa ikatlong beses, bago ito nag-landfall ulit sa Cagduyong Island. Ayon sa monitoring ng Office of the Civil Defense Eastern Visayas, walang naitalang pagbaha o landslide sa mga nasabing lugar. Pero sa ilang bahagi ng Eastern Samar, nagsimula ng umapaw ang tubig baha bandang alas 3 ng madaling araw. Mabilis namang humupa ang baha at nawala rin bandang alas 7:30 ng umaga. Sa mga pantalan naman sa Eastern Visayas, mahigit 1,000 ang stranded na pasahero. Humigit kumulang 700 pasahero sa mga pantalan sa lalawigan ng Cebu. Pia at Ivan, lahat ng mga sea vessels trip dito sa Central at Eastern Visayas ang balik biyahe na. Ito'y matapos i-lift ng Pag-asa ang itinaas na storm signal number 1. Pia? Mag-iingat kayo at maraming salamat, Femari Dumabok ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Lumatay rin ang bagyong Aghon sa Bicol. Pinatumba ng malakas sa hangin ng ilang puno sa Masbate at Albay. Sa mga pantalan naman sa Camarines Provinces, stranded ang ilang pasahero at meron pang inilikas. Mula sa Camarines Sur, nakatutok live si Jessica Canino, GMA Regional TV,
Balitang Bicolandia. Jessica. Ivan, mula pa kaninang umaga, pabugso-bugsong pag-ulan na ang nararanasan dito sa bayan ng Pasakaw, Camarines Sur, maging sa iba pang bahagi ng Bicol Region dahil sa bagyong Aghon. Ang buhos ng ulan sa barangay Poblasyon sa Uson, Masbate. Sa Masbate City, pinatumba ng malakas na hanging dala ng bagyo ang isang puno ng mangga. Bumagsak ito sa bahay ni Tatay Serino Badilla na nasa trabaho raw nang mangyari ang insidente. Mabuti at walang nasaktan sa kanyang pamilya at 2 apo na nasa loob. Sa Legazpi City, kasabay ng malakas na ulan, isang puno rin ang nabuwal at nabagsakan ng isang dumaraang tricycle. Sugatan at agad idinala sa ospital ang tricycle driver at 2 menor de edad na sakay nito. Sa Piyudoran Albay, mahigit 300 pasaherong stranded sa Pantalan ang dinala ng mga otoridad sa mga evacuation center. Pinalikas din ni Mayor Alan Arandia ang mga nakatira sa high-risk areas. Sa Camarines Norte, kahit may no-sail policy na ang Philippine Coast Guard, pinayagang makatawid ang nasa 176 na turista na nasa Calaguas Island patungo sa mainland ng Vinzons para hindi na rin daw sila ma-stranded sa isla kung tumindi ang bagyo. Sa Pasakaw Port sa Camarines Sur, hindi na nakabiyahe ang ilang biyaherong pauwi sana sa Burias Island habang sinimulan na rin ang forced evacuation sa coastal barangay ng San Cirilo kaninang pasado 2:00 ng hapon. Nasa 80 pamilya ang inaasahang maililikas at pansamantalang mananatili sa Pasakaw Central School. Nagpatupad din ng forced evacuation ang MDRRMO ng Pasakaw sa 5 barangay na delikado sa baha at pagguho ng lupa. Ivan, sa tala ng OCD Bicol, as of 4 p.m. kanina, umabot na sa 1,484 na mga biyahero, 259 rolling cargos at 10 vessels ang stranded ngayon sa 14 na mga pantalan sa Bicol Region. Yan ang latest mula rito sa Pasakaw Port, Camarines Sur. Balik sa inyo, Ivan. Maraming salamat. Ingat kayo dyan. Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. At ngayon pati Metro Manila nasa signal number 1. Kamustahin natin ang matagal nang pinaplanong master plan para sa drainage ng Kamaynilaan. Sinagot yan ng MMDA at mula sa Quezon City, nakatutok live si Katrina. Katrina? Pia, nakataas nga ngayon ang signal number 1 sa ilang mga probinsya sa bahagi ng Luzon at Visayas dahil sa bagyong Aghon. Ganito ang eksena sa ilang bahagi ng EDSA, partikular sa Camp Aguinaldo noong nakarang taon. Baha. Ang dahilan, bumarang mga basura, plastic, maging plywood. Kaya naisip noon ng MMDA na bumuo ng 50-year drainage master plan para sa Metro Manila. May naumpisa na kaya sa planong ito ngayong magtatag-ulan na. Tuloy-tuloy po yung pag-inventory namin ng mga drainage at pag-meeting tungkol dito. Pero ang pinaka-importante po kasi dito yung funding. Pero approve naman po ito in principle sa World Bank. Bukod sa drainage system, pinagtutuunan din ng pansin ang silting tulad sa Laguna de Bay. It's about time na ma-desilt na po yan. Meron din pong proposal na gumawa ng channel dyan para mailabas din po yung excess na tubig papunta po ng Manila Bay. So meron naman po mga nakalinyang proyekto yan. It will take some time lang po. Ang Task Force El Nino naghahanda na rin sa tag-ulan. Handa naman po tayo, handa ang DSWD para po sa kanilang supplies na ibibigay. Yung mga LGU po ay nakahanda rin sakali po dumating talaga yung panahon na kailangang may ilikas. Pia, buong araw naman na naging makulimlim dito sa Metro Manila at mag-aalas 5 nga ngayong hapon nang magsimulang bumuhos ang medyo may kalakasang pag-uulan dito naman sa lungsod ng Quezon. At dito naman sa lugar kung asan tayo ngayon dito sa may EDSA Corner, Quezon Avenue ay wala naman tayong nakikitang pagbigat sa daloy ng trapiko. Pia? Maraming salamat, Katrina Son. Sa ibang balita, may binuo ng task force ang pulisya na tututok sa investigasyon sa pagpatay sa isang opisyal ng Land Transportation Office sa Quezon City. Nakatutok si Jonathan Andal. Humandusay sa driver's seat ng van na ito ang isang babaeng mataas na opisyal ng LTO o Land Transportation Office matapos pagbabarilin kagabi sa Camias Corner KH Street, Barangay Piniahan, Quezon City. Sa bintana ng driver's seat lumusot ang mga bala. Sumalpok ang van sa nasa harapang delivery truck. Ang driver nito nakita raw ang gunman na nakamotorsiklo.
Huminto dyan sa may pagitan namin, yung motor, and then bumaba, at saka niya binaril yung tao. May narinig akong dalawang putok, pak. Tapos may biglang may bumangga na sa likod ko. Yan na, tumingin ako sa side mirror, nakita ko yung nakamotor na sumimplang doon sa gilid, yung motor niya. Tapos tinayo pa niya, iniikot niya, at saka siya umalis. Kinilala ng LTO ang kasamahan nilang biktima na si Mercedita Gutierrez, hepe ng registration section ng LTO Central Office. Sa opisina niya dumaraan ang lahat ng sasakyang ipinaparehistro, lokal o galing abroad. The entire Land Transportation Office family condemns in the strongest terms the killing of one of our own, Mercedita Gutierrez. This is a cowardly act and we assure her family and the public of our untiring efforts to coordinate with the PNP and closely monitor the investigation of this incident to bring all the perpetrators of this crime behind bars. Bumuo na ang Quezon City Police District ng Special Investigation Task Group na tatawaging SITG Gutierrez at tututok sa kaso para malaman ang motibo pati na ang pagkakakilanlan at pag-aresto sa suspect. Hindi pa masabi ng SITG kung may kinalaman ng trabaho ni Gutierrez sa pagpatay sa kanya. Lahat daw ng motibo sinisilip. Wala pa rin impormasyon kung may kasama siya sa van ng pagbabarilin. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. May nakaambang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo sa huling Martes na Mayo. Sa tansya po ng kumpanyang Unioil, 30 to 50 centavos ang inaasahang taas presyo sa kada litro ng gasolina. 20 to 40 centavos naman sa kada litro ng diesel. Una nang sinabi ng Department of Energy na nakakaapekto sa presyo ng langis ang mas malakas na dolyar at ang pag-aabang sa pasya ng ilang malalaking oil-producing countries kung magbabawas sila ng produksyon. Susunod! SUV, biglang sinalpok ng multicab. Apartment at residential area sa Mandaluyong natupok. At ang negosyong mobile food truck, patok, dahil daw hindi kailangang magbayad ng renta. Tutok lang, dito sa 24 Oras Weekend. Dire-diretso sa pag-andar ang SUV na yan sa highway sa Tulunan, Cotabato nang bigla itong binulugan ng multicab sa kaliwang bahagi ng kalsada. Sa lakas ng pagsalpok, umikot pa ang SUV. Wala namang nasaktan sa insidente. Base sa investigasyon, galing sa isang kasal ang multicab at may sakay na ilang pasahero. Inaalam pa kung nagkaareglo na ang dalawang panig. Isang bahay sa Quezon City at apartment unit sa Mandaluyong natupok sa makalipas na magdamag. Tinutukan yan ni EJ Gomez. Pasado alas 10 ng gabi nitong Biyernes nang biglang sumiklab ang sunog na ito sa isang apartment unit sa barangay Plainview sa Mandaluyong. Sa likod na kwarto sa ikalawang palapag daw nagsimula ang sunog. Ayon sa may-ari ng bahay na kauuwi lang daw mula sa trabaho ilang minuto bago sumiklab ang apoy. Pagdating po namin ng misis ko, mga 10 minutes, bumaba yung pamangkin ko, yun nga, nasusunog daw po yung kabilang kwarto. Pagpanik ko, pagbukas ko, malakas na po yung apoy. Wala na po kami nagawa. Computer, laptop at basic appliances daw ang ilan sa mga natupok ng apoy. Bukod sa paso sa kamay, ligtas namang nakalikas ang pamilya Galang kabilang ang isang senior citizen. Nerbiyos at takot daw ang naramdaman ng mga residenteng nakatira sa tabi ng nasunog na bahay. Dalian din daw nilang inilipat ang mga sasakyang nakaparada sa harap ng kanilang bahay para di madamay. Sobrang lapit niya, wala na kaming time talaga para kung makasalba pa ng mga damit. Sa awa ng Diyos naman ay hindi naman nadama yung bahay namin. Pumesto po kami sa likod po nung nasusunog na area para hindi na po siya madamay pa yung kung ano man po yung bahay na nasa likod niya. Tapos meron po yung mga kasama natin volunteer sa harap. Nakatulong din daw ang maluwag na kalsada sa lugar sa mabilis na pag-apula ng sunog, inaalam pa ang naging sanhi ng sunog.
Isang bahay din ang natupok ng apoy alas 5 ng hapon sa Barangay Laging Handa, Quezon City. Walang naiulat na nasaktan at agad naman naupula ang apoy. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Sa Mandaluyong pa rin, 25 bahay naman ang nasunog sa Barangay Addition Hills kanina umaga. Ayon sa BFP, pasado alas 11 kanina nang sumiklab ang sunog. At dahil dikit-dikit ang mga bahay na gawa sa light materials, naging pahirapan ang pag-apula sa apoy. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog at naapula matapos ng 1 oras. 150 residente ang apektado. Walang nasawi o nasaktan sa insidente at iniimbestigahan pa ang sanhi ng apoy, pati na ang halaga ng pinsala. Abangan! Lalaki sa Pangasinan biglang pinasok ng 3 lalaki sa kanyang bahay at pinagbabaril. Truck at kotse naging vehicle sa literal na paandar na negosyo. At ang good vibes na hatid ni Kuyang Driver sa kanyang mga pasahero. Tuloy-tuloy ang pagtutok sa 24 Oras Weekend. Hindi lang pagkainip, kundi perwisyo na rin ang dulot sa mga motorista dahil sa ilang taon ng atrasado ang paglabas ng mga plaka. Sabi po ng LTO, target nilang matapos ang backlog, pero ang plaka sa mga motorsiklo sa susunod na taon pa matutugunan? Nakatutok si JP Soriano. 5 taon na ang motorsiklo ng rider na si Miko, pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakakabitan ng plaka. Kaya madalas pa rin daw siyang nasisita. Minsan sir, pag nasita kami, tatanungin kami ng mga huli sa amin, bakit wala pang plaka. Ayun, sasabi namin sa mga pulis, bakit wala pang plaka. Kasi sir, matagal maglabas talaga ang LTO. Ilang beses na raw siyang nag-follow up sa Land Transportation Office, pero puro coming soon daw ang sagot sa kanya. Si Roland na luma na ang motorsiklo pero wala pa ring plaka. Hindi naman daw siya natitikitan pag nasisita dahil handa ang mga dokumento niya. Yung ORCR na niya lang po, titignan lang po kung naka-registro po. Kasi yun lang po, tapos lisensya ko lang po. Sabi mismo ng LTO, aabutin pa ng hanggang Hunyo sa susunod na taon bago matapos ang backlog sa motorcycle plates. Habang ang plaka sa ibang uri ng mga sasakyan, posible raw matapos ang backlog bago matapos ang taon. Our Assistant Secretary is targeting to have this backlog be addressed for motor vehicle by December of 2024 and for motorcycle is by June of 2025. Doble kayod na raw ang LTO para malutas ang mga atrasadong plaka. To increase our production in order to finish all the backlogs. As of date, nakakapagtapos kami ng 48,000 pieces of plates per day. So to address all of these backlogs. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Bahagyang tumaas ang presyo ng baboy sa ilang pamilihan sa Metro Manila kumpara nung nakaraang linggo. Batay sa pinakahuling price monitoring ng Department of Agriculture, hanggang 20 pesos ang itinaas ang kada kilo ng liempo mula sa 400 pesos nung nakaraang linggo. Hanggang 380 pesos naman ang presyo ngayon ng kada kilo ng kasim. Ayon sa grupong Pork Producers Federation of the Philippines, tumaas ang farm gate price dahil nagmahal din ang farm inputs. May mahigit 100 pesos di agwat sa presyo ng farm gate at retail price dahil sa gastos sa produksyon. Ayon sa grupo, hindi naman problema ang supply dahil tuloy-tuloy ang pag-aangkat. Pero inihirit nila sa Agriculture Department na tutukan ang production cost, pati na ang pagbaba ng local production ng baboy dahil sa African Swine Fever. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng DA, kaugnay nito. Dapat talaga tingnan yung gap, yung supply chain from farm to sa mga tindera kasi ilang kamay ang pasa-pasa yung produkto, yung cost of doing business, kailangan intindihin din yun. Dapat tingnan yan ng gobyerno. Bilang
paghahanda sa mas malaking misyon ng pagbabalita sa eleksyon 2025. Nagsagawa ng masterclass ang GMA Integrated News sa mga mamamahayag at staff nito. Ipinasubok rin ng COMELEC ang makina na gagamitin sa eleksyon 2025. Nakatutok si Von Aquino. Para mas mapalawak pa ang kaalaman sa eleksyon 2025, sumailalim sa GMA Masterclass Road to the 2025 Election sa mga mamamahayag at staff ng GMA Integrated News. Tinalakay ni COMELEC Chairman George Garcia ang overview ng eleksyon, voters education at nagkaroon din ng demonstration ng mga bagong automated counting machines. Ipinasubok din ng COMELEC ang pagboto gamit ang touchscreen na gagamitin sa pagboto ng mga Filipinos abroad. Sa unang pagkakataon din, pwede na rin ang online voting sa registered Filipino voters abroad. Basta lang po constant monitoring, vigilance. Now, sa internet voting, naka-cloud siya pero at the same time, meron siyang data center. Meron din siyang hard copy. The hard copies can always be used as basis of the results. Tinalakay naman ni UP Journalism Professor Dr. Rachel Can kung paano ginagamit ang Artificial Intelligence o AI sa politika at eleksyon. Si GMA AVP for Legal Attorney Jose Vener Ibarra tinalakay ang election laws. Itinuro naman ni na GMA New Media AVP for Information Technology and Data Privacy Rodel Arenas at Social Media Manager Audrey Domasian kung paano madedetect ang mga deepfake at online disinformation gamit ang iba't ibang tools sa artificial intelligence o AI detection. Para hindi maabuso ang social media, nagsumite na raw ang COMELEC ng draft ng pag-revise sa Omnibus Election Code na layong ma-regulate ang paggamit ng social media ng mga kandidato sa campaign period. Pinag-iisipan na rin daw nila kung maaari nilang ipagbawal ang paggamit ng deepfakes. For example, pag nagsubmit sila sa amin ng dalawang social media accounts, any other account outside of the social media accounts either promoting or not promoting the candidacy, it should be removed by these platforms. Because technically that's campaigning. This is certainly not our first election coverage, but to a degree, we are marching into unfamiliar grounds because of how rapidly technology is evolving. Let today's masterclass strengthen our commitment to fulfilling our mas malaking misyon, mas malawak na paglilingkod sa bayan by helping preserve the integrity of the polls and our democracy at large. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Huwag palampasin. Hulikam. Magnanakaw mistulang naghakot ng gamit pati grocery sa isang bahay sa Zamboanga City. Landslide sa Papua New Guinea, mahigit 300 nalibing ng buhay. At pasyalan sa Rizal na mala Nami Island ng South Korea. At nagniningning sa gabi. Walang patirang pagtutok sa 24 Oras Weekend. Huling-huli sa CCTV ang paglabas ng lalaking yan sa isang bahay sa Barangay Santa Maria sa Zamboanga City. Bitbit niya ang isang plastic at speaker, tsaka bumalik ulit sa loob. Ang lalaki hindi pala taga roon. Dahan-dahan niyang inilabas sa isang flat screen TV at umakyat pang muli sa ikalawang palapag ng bahay. Hinalughog din niya ang ilang item sa kusina at kinuha ang blender at ilang grocery. Ayon sa may-ari ng bahay na isang OFW, dumaan sa bintana sa likod ng bahay ang suspect nang makaligtaan itong isara ng kanyang kasambahay. Sa isinagawa operasyon ng pulisya, naibilik na ang TV na pinaniniwalaang ibinenta ng salarin sa ibang barangay. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng salarin. Mahigit 20 armas ang isinuko sa mga otoridad ng isa umanong abogadong kinatawan ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa programang Opland Paglalansag Omega ng PNP-CIDG, voluntaryong isinuko sa kanila ang mga armas sa pagmamayari umano ng isang individual sa compound ng KOJC. Kabilang sa mga isinuko ang ilang rifle, pistol, shotgun, revolver at mga bala. Hawak na ng CIDG Davao mga armas para sa documentation at disposition. Maayos na po ang lagay ng 5 Pilipinong pasahero ng eroplanong nag-emergency landing sa Thailand. Ayon sa Department of Migrant Workers, nananatili sa Bangkok Hospital ang 5 kabilang ang 3 nasaktan.
Nauna nang sinabi ng DMW na sasailalim sa operasyon ng isa sa kanila matapos makaranas ng neck injury dahil sa matinding turbulence noong Lunes. Sinagot daw ng Singapore Airlines ang pagpapagamot sa mga biktima. At patuloy din ang ugnayan ng DMW at DFA kaugnay sa anumang kakailanganin nila. Anli pasyalan at food trip sa gabi. Sagot yan ng cafe and restaurant sa Baras Rizal na may tanawing Malanami Island sa South Korea. May patok ding tambayan sa Antipolo na ang alok sa mga bumibisita, Kapeng Tatak Pinoy. At tinutukan niya ni Von Aquino. Ang cafe and restaurant na ito sa Baras Rizal, kamangha-mangha ang pagningning sa gabi. Sariwa pa ang hangin galing Laguna de Bay habang tumatawid sa Bamboo Bridge. At eco-friendly rin daw sila. Kami po ay merong solar panel na siyang nagiging source of energy namin. Ang daan papasok at palabas ng restaurant na palilibutan ng mga higanting puno ng mahogany. At kahit nga maliwanag na ang buwan, mag-enjoy pa rin sa pagpapapicture dito sa Malanami Island na lugar dito sa Baras Rizal. At kung mapagod ka't magutom, matakam sa menu na angat ang kulturang Rizalenyo. Tulad ng pritong dalag with balaw-balaw na binuro version ng Rizal. Ang inulang pori pinugot ay isa sa mga original dishes dito sa Baras. Hindi po kami gumagamit ng kahit na anumang MSG. Para siyang sinigang na nilagyan ng gata at may hipon. Sarap ng combination. Dessert with a twist ang turon with ice cream. Choco batirol. At kumikinang na blue ternatsi juice. The food is very, very good. Nakaka-relax yung ambience, ganyan. Tapos, chill-chill lang na kwentuhan, kain, ganun. Support local din ang isinusulong ng Pinoy Cafe na ito sa Antipolo na may stunning panoramic view. Ang bawat higop ng kape, laking tulong sa Filipino coffee farmers. We really get our coffee straight from the farmers from all over the Philippines. Tapos po, we take pride also with our mga desserts like yung alcalde suman namin na staple dito sa Antipolo, which is suman, kasoy, mangga. I never taste coffee like this from others, and as well as the ambience, the view. It's really good. May twist din ang kanilang Pinoy menu tulad ng sinigang na hiniwalay ang sabaw. Litaw ang Antipolo sa palitaw na may kasoy, mangga, gata at white chocolate mint. At suman na may mangga, kasoy, caramel at salted cream. O saan tayo sa susunod na pasyal o kahit food trip? I-share nyo sa 24 Oras Weekend page ang inyong travel at food adventures. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Pasok na rin sa Paris Olympics ang Pinay gymnast na si Emma Lauren Malabuyo. Naka-bronze medal siya sa individual all-around sa Women's Artistic Gymnastics Asian Championships sa Tashkent, Uzbekistan. Si Malabuyo ang ika-4 na Pinoy gymnast na nag-qualify para sa Paris Olympics. At sa pinakahuling tala ng Philippine Olympics Committee, 13 atletang Pinoy na ang nakatakdang lumaban sa Paris para sa 2024 Summer Olympics. Bukas ang finals game 2 ng NCAA Season 99 Volleyball Tournament. Handang-handa na mga koponan na maghaharap sa men's and women's finals ng NCAA Season 99 Indoor Volleyball Tournament. Una nang nakuha ng Perpetual Atlas ang Game 1 laban sa EAC General sa men's division. Bukas maglalaban naman ang Benilde Lady Blazers at Letran Lady Knights sa women's division. Mapapanood ang NCAA Season 99 Indoor Volleyball Finals bukas alas 12 ng tanghali sa GTV. Up next, RM ng BTS nagpawaw sa kanyang bagong single. At ang kuya driver na may pasnak sa kanyang mga pasahero. Non-stop ang pagtutok dito sa 24 Oras Weekend. Mahigit 300 residente ang nailibing ng buhay sa matinding landslide sa Papua New Guinea. Madaling araw nangyari ang pagguho ng lupa kaya tulog pa ang mga residente. Natabunan ang mahigit 1,000 bahay sa 4 na village sa Enga Province.
Kita sa drone footage na tila napatag ang isang nayon malapit sa isang minahan ng ginto. Pinangangambahang walang nakaligtas sa mga natabunang residente. Pero tuloy ang paghukay para makita ang mga nawawala kahit gumuguho ang malalaking bato. Hindi pa madaanan ang mga highway kaya helicopter lang ang masasakyan papunta roon. Amang pumagitna sa alitan napatay sa saksak. Isa pang padre de pamilya. Nabaril naman ang mga armadong lalaking biglang pumasok sa kanilang bahay. Paspasan natin ang ilang balita sa probinsya sa pagtutok ni Jonathan Andal. 52 anyos na lalaki patay ng barilin sa loob ng bahay sa Pozorubio, Pangasinan. Ayon sa pulisya, sumigaw ang dalawang anak ng biktima sa kanilang garahe nang may biglang pumasok na 3 lalaki. Paglabas ng ama, pinagbabaril na siya. May tinangay pang 2 cellphone ng mga salarin bago tumakas. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang pamilya ng biktima habang patuloy naman ang investigasyon. Lalaking sospek sa droga napatay ng pulisya sa Talisay, Cebu. Nanlaban daw ang lalaki at pinaputokan sila ayon sa pulisya. Kaya raw sila gumanti. Nasawi sa ospital ang lalaki na nabaril sa braso at leeg. 2 baril at pakete ng pinaniniwala ang shabu ang nakuha sa lalaki. Nagkasaraw ng operasyon ng pulisya dahil sa tip na may armadong tao raw na tulak ng droga sa lugar. Sa Silay, Negros Occidental, patay sa saksak at pananaga ang isang lalaki. Sugatan naman ang kasama niyang anak. Sospek ang lalaking pinuntahan ng dalawa para magkausap tungkol sa di pagkakaunawaan daw nila. Pero sa halip na magkaayos, nagkagulo sila. Hanggang sinaksak ng sospek ang anak, pati ang mismong biktima na pumagitna. May itak ang biktima na nagawang mataga ang sospek, pati ang isang kasamahan nito. Ginagamot pa ang sospek na naharap sa reklamong homicide at frustrated homicide. Wala pa siyang pahayag. Rider na walang helmet arestado sa Del Gallego, Camarines Sur. Ayon sa pulisya, walang naipakitang lisensya at rehistro ng motorsiklo ang sospek ng tanungin nila. Nakipag-agawan din siya sa susi ng kumpiskahin. Nakitaan siya ng 2 sachet ng pinaniniwala ang shabu. Nasa police custody na ang rider na wala pang pahayag. Lalaki natagpo ang patay sa loob ng kanyang bahay sa Cuenca, Batangas. Ayon sa pulisya, inakala ng ilang saksi na may inuman sa bahay nung nakarinig sila ng sigawan doon. Nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa kaanak ng biktima. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Sa mga may nais ng dagdag kita o may pangarap na negosyo, ang literal na vehicle ng ilan ay magtayo ng food truck business na malaki raw ang matitipid kumpara sa ibang pangkaraniwang negosyo. Bakit o baka kita mo na ang asenso sa paandar na ito na tinutukan ni Bernadette Reyes. Mula sa ilang pirasong Ilocos Empanada, ngayon may mobile food truck ng negosyo si Angelo. Sa negosyo raw pinili ni Angelo ilaan ang perang naipon sa halip na ipagpagawa ng bahay. Kumpara sa mga permanenteng pwesto tulad sa mga mall, mas mura ang kanilang gastos sa pagpapatakbo ng food truck. Ang binabayar lang po namin dito, ma'am, yung parking lang. Maghapon na po yun, mga almost 100 pesos, ma'am, per day. Yun lang po. Pag magre-rent kami, ma'am, gaya nung bazaar namin, 2.5 per day. Sa mga food carts kagaya nito, na ibababa nila ang presyo ng almost half the price kumpara sa mga mall dahil wala silang binabayarang renta. Bukod po sa convenience siya kasi malapit po sa mga dorm at school namin, yung price din po yung kinoconsider namin. Pangmasa talaga siya. Parang ang maganda doon yung part na pasok siya sa budget ng mga students. Kotse naman ang ginawang tindahan ng mobile coffee shop na ito. Niloload lang sa likod ng kotse ang mga gamit at nilalatag sa mga tambay nights na talaga namang pumatok sa masa. Menos gastos din sa renta dahil sa gilid lang ng daan o parking area ang setup nito. Dati namang tauhan sa isang takoyaki store si John hanggang sa nakapag-ipon at nagtayo ng sariling negosyo. Gamit ang motorsiklong nilagyan ng side cart na may lutuan, nilalako ni John ang takoyaki sa mga matataong lugar tulad ng mga paaralan. Naging tauhan po. Tapos pag nag-aipon po, nag-negosyo po ng sarili. Pero nakumpisa dito na may siya po. Niluwas lang po namin. Niluwas po namin dito. Wala pa po takoyaki no? Kami pa lang po nag-uumpisa. Masyadong masakit sa bulsa kung o-order po tayo sa mga restaurant. So ayun, from time to time, need lang po natin magtipid.
Payo ng mga mobile food cart owners sa mga nais pasukin ng ganitong negosyo. Tsatsagayin nyo lang ho talaga. Yung hindi naman lahat ibibigay sa inyo eh. Kumbaga, ikaw din yung gagawa ng swerte mo. Sipag lang po, tsaga. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Nanguna across the globe sa isang music streaming platform ang latest solo album ng leader ng BTS na si RM. Nang ilabas kahapon ang kanyang second solo album na Right Place, Wrong Person kasama ang title track na Lost. Pasok agad ito sa top chart sa maraming bansa sa buong mundo. May exciting milestone naman ang 2013 debut music video ng BTS na No More Dream. Kaninang umaga naabot na ng music video ang 300 million views sa isang video streaming site. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.